Okay guys. So another accounting video again, another day. Another sakit ng ulo na naman po tayo today. So ngayon auditing problem naman po tayo with regards to liabilities. So audit of liabilities tayo as requested by you. Sige. So actually si liabilities, yung basic concepts natin dito under financial accounting and reporting, meron na tayong separate topic doon. So nandoon na yung detailed discussions natin with regards to the audit or with regards to the concepts of liabilities. Meron na din tayo doong mga practice handouts for more practice. So ngayon dito mag-focus tayo sa mga chain problems and sa mga long problems. Pero before that, syempre, daanan muna natin yung mga pinaka-basic concepts lang ng mabilisan lang. Okay, run through lang tayo. Pero uulitin ko, pag nabilisan ka, punta ka po doon sa discussion natin with regards to the audit of or with regards to the basic concepts of liabilities. Nandyan po yun sa playlist natin under Financial Accounting and Reporting of Liabilities. Okay, dalawang part na po yan. Meron tayong current liabilities, part 1 and part 2, tapos meron tayong non-current liabilities. Sige, so audit of liabilities tayo. So as defined, liabilities are present obligations as a result of past events. That gives rise to a transfer of an economic resources that is probable and measurable. Ulitin natin yung probable and measurable, wala yan sa standard, dinagdag lang natin yan. So isa-isayin ulit natin, liabilities daw dapat, para ma-consider as liabilities, dapat daw meron tayong present obligation. Na bakit daw merong present obligation? Because as a result of our past events. Ang mga obligations daw natin, it can come from legal obligations or a constructive obligations. Pag legal obligations, nandiyan yung binding ng law and or pwede daw under contract. Kapag constructive obligations naman daw dito, nandiyan meron daw tayong mga expectations or meron daw tayong mga inaasahan or the mga past practices. Okay, hindi daw nakalagay sa batas, hindi daw nakakontrata, pero yun na daw yung expectations na ginagawa mo dati. So yun na daw yung inaasahan ng mga customers mo ngayon. Okay, it can come from legal or constructive. Ngayon, just to differentiate, yung concepts ng liabilities natin is actually the same sa concepts lang din ng financial assets natin. Ang kaso dito, may iba tayo ng point of view. Kasi from asset points of view, ngayon nandito na tayo sa may utang na point of view. Doon sa financial asset natin, meron tayong tatlo kung naaalala ninyo. Doon sa mga investment na part natin, discussion, meron tayong investment that are subsequently measured at FVPL, subsequently measured at amortized cost, and those subsequently measured at fair value through other comprehensive income. Na ang FVPL daw, initial measurement daw natin is at fair value and any transaction cost are expense outright. Pero yung amortized cost and FVOCI natin, initially daw, mini-measure natin siya at fair value plus transaction cost. Subsequent measurement natin at FVPL is at fair value. Any changes can come from unrealized gain pag nag-increase, unrealized loss kapag nag-decrease na pumapasok sa profit or loss. Familiar ka na dyan, alam ko na yan, alam mo na yan, na napanood mo na yung video discussion ko with regard to investments. Next, meron tayong subsequent measurement daw, pag amortized cost daw, subsequently, i-measure mo siya at amortized cost. Dito, mag-amortization tayo dyan. Meron tayong mnemonics dyan, tama, takutin mo pre. Number 3 daw, FVOCI daw tayo dito sa FVOCI at fair value lang. Then, the same lang din sa FVPL and any changes papasok ulit sa unrealized gain or unrealized loss saan naman sa other comprehensive income. And wag mong kakalimutan na kapag FVOCI tayo, mayroon tayong pumapasok sa equity section which is yung unrealized gain or unrealized loss lang din natin. Which is yung OCI na yon is part of the equity. Other components of equity. Ngayon sa financial liabilities, the same lang din daw yan. Ang kaso, inalis daw yung pangatlo. Yung may pinakamahirap. So sa financial liabilities, madadalian yung buhay mo dito. Sa financial liabilities daw, dalawa na lang daw yan. Pwede daw na yung liability is subsequently measured at FVPL and subsequently measured at amortized cost. Kapag initial measurement, the same pa rin yan. Fair value pa rin dito, fair value din dito. Transaction cost, ignore muna natin yon. Kapag naman amortized cost, same pa rin, fair value and transaction cost. But rather than add, kapag liabilities daw, minus na raw tayo. Fair value minus transaction cost. Usually, kapag long-term yung liabilities mo, amortized cost ang measurement natin. Kapag current or short-term yung liabilities mo, FVPL tayo. So, paano mo daw malalaman kung yung liability mo is a current or a long-term liabilities? Dito na lang yung kabisaduhin mo, current liabilities.
Kapag daw yung liability mo is expected mo daw na babayaran to be settled daw within the operating cycle of your business or within 12 months, whichever is longer, then it is considered as a short-term liability or a current liability. Ibig sabihin lang yan, kailan mo daw ba gustong bayaran? Kailan daw babayaran yung liabilities mo? Pag yung liabilities mo daw babayaran mo within 12 months after the reporting period, then it is considered as a current liabilities. Tandaan mo expected to be settled after reporting date. For example, meron kang liability. By January 1, 2026, meron kang utang na 100,000. Kailan mo siya babayaran daw? Sabi na natin, nasa December 31, 2027. Kung bibilangin mo, January 1, 2026, meron pang isang taon para sa December 31, 2026. So, 1 year ito, and 1 year ito. So, iisipin mo, 2 years bago ko bayaran yung utang ko. Hindi po ganyan yung pagbilang Bibilangin mo siya starting the end of reporting period. Ilang taon na mo siya babayaran after the end of reporting period? 1 year na lang. Then such liability of 100,000 will now be considered as a current liability even though considered siya as non-current liabilities dati. Okay? Hindi yung identifier mo dito, hindi yung starting date kung kailan mo siya inutang but rather kung kailan yung end ng reporting period. Kailan ba ang end ng reporting period natin? I-assume natin December 31, 2026. Kailan mo daw siya babayaran? December 31, 2027. Ilang years na lang? 1 year na lang, then current liabilities yun. Okay tayo, within operating cycle or within 12 months, whichever is longer. So ano ba yung operating cycle? Merong instances kasi na yung operating cycle ng isang business is more than 12 months. Pag yung operating cycle is more than 12 months, yun daw yung gagamitin mo or yung bilang natin para maging current liability siya. Okay, hindi laging 12 months. Pero ang assumption kasi, ang normal operating cycle ng mga business is 12 months. Okay? Pero merong instances nga na more than 12 months ang normal operating cycle. Huwag ka na lang magugulat kapag ganun ang nangyari. Okay? Pangatlo daw, makiking classified daw siya as current liabilities kapag daw it is considered as held primarily for trading. Kasi nga, FVPL. Or, sabi daw, if such liability, yung utang mo raw, wala ka daw right to defer such settlement. Ano ba ibig sabihin ng defer settlement? Yan yung ibig sabihin na i-extend mo yung payment daw ng liabilities natin to defer. Ngayon, for deferring of settlement, meron tayong tinatawag na refinancing. Sa refinancing, it is an agreement between two parties, pwedeng bank tapos ikaw, to reschedule the payment. Kasi nga sabi, i-advance mo yung payment. So, merong rescheduling of payments. Or, pwede daw replacing the existing debt with a new one but with different terms. Yun yung refinancing. Basically, it is just an agreement between banks, between parties. As a rule, general rule natin, si long-term debt is a current liability. Pero pag yung long-term debt daw, for example, dati utang mo siya, long-term siya, pero currently maturing daw siya within 12 months. Yung sinabi ko dito, pag currently maturing siya within 12 months, such liability will now be considered as a current liabilities. Yan yung general rule. Exception to that rule. Exception daw, it is still classified as a non-current liability daw if the entity has an existing right to extend the settlement. Paano ibig sabihin ng existing right to extend the settlement? For example, merong kontrata. Doon sa kontrata, merong mga agreements. Nandun sa agreement ng kontrata na pinirmahan natin, nandun daw sa agreement na sinasabi, meron kang right na i-extend yung payment up to 24 months. So kapag pwede mo daw i-extend up to 24 months, then it is now classified as a non-current even though dapat classified siya as current liabilities. Even though hindi mo pa in-exercise yung right mo, even though hindi mo pa intention na i-exercise yung right mo, sabi daw, classified ka pa rin as exist or as a non-current liability dahil nga existing yung right mo. Meron ka na talagang right. Okay, sir, paano pag wala akong right? Pwede naman daw na maging non-current liability yan if daw nagkaroon ng agreement na i-extend yung payment pero dapat yung agreement nangyari before reporting period.
Pag nangyari before reporting period, then non-current asset liability yun. Sir, paano pag nangyari after reporting period? Then this year, classified pa rin siya as a current liability. Kasi ang sabi sa standard, dapat magiging non-current siya kapag may right ka to extend before reporting period. Sir, paano dito? Paano dito kapag yung entity na merong existing right pero na-approve ng bangko yung refinancing after reporting period? Classified pa rin ba siya as non-current liabilities? Yes. Kasi nga, ang sabi lang naman dito, kapag may existing right ka na i-extend yung payment, pwede na maklasify as non-current liabilities. Pero dito, walang existing right. Kaso, binigyan ka ng right, nagkaroon kayo ng agreement, dapat na-aprobahan yun before reporting period para maklasify as non-current liabilities. So, yan yung refinancing. Next, in addition of that, meron din tayong tinatawag na payable on demand. Ano yung payable on demand? Etong payable on demand, merong instances na yung liabilities mo is in non-current liability pa. Kaso meron ulit dito sa agreement na sinasabi, dapat hindi daw tumaas or hindi daw bumaba ng ganito yung pera mo. So merong agreement na ganun. Nagkaroon ka naman daw ng breach of contract. Hindi mo daw nasunod yung nasa kontrata or breach of agreement. Sabi daw, yung liability mo daw will be payable on demand, which is now considered as a current liabilities. Unless daw ulit the lender agreed before the end of reporting period, same dito, before reporting period, not to demand payment. So dito, nagkaroon ng agreement. Sige, papatawarin muna kita, hindi ko nasisingilin muna yung utang mo sa akin kahit na dapat pwede ko nang singilin sa'yo. Kasi na-breach mo yung contract. Sabi daw, hindi ko daw muna sisingilin. Kailan daw nagkaroon ng agreement? Pag before reporting period, non-current liability siya. Kapag after reporting period, current liabilities pa rin siya. Pag walang agreement, sir, merong payable on or merong breach of contract, current liability siya. Paano, sir, pag walang payable or walang breach of contract, non-current liability siya. Okay, so yan yung sinasabi for the liabilities. Kapag alam mo tong apat na to, okay na tayo. Kasi yung long-term liabilities, residual definitions na lang. Pag hindi sila kasama sa definitions na to, then nandito sila sa non-current liabilities. Okay, sabi ko sa inyo mabilisang run-through lang tayo sa mga basic concepts. Pag gusto mo yung detailed discussion, meron tayong detailed discussion under financial accounting and reporting. Tingnan mo na lang dyan sa playlist natin. Okay tayo? Okay. So next, meron tayong tinatawag na mga gift certificates, customer loyalty points, premiums, warranties, and dividends. Yan yung mga most commonly makikita mo sa problems na liabilities na magpapasakit ng ulo mo. So ano ba yung differences ng limang yan? Etong gift certificate, let's say for example, ikaw yan, and nagkaroon kayo ng kontrata ni SM. Ikaw daw, nagbayad ka daw kay SM. Magbabayad ka daw kay SM na ang binayaran mo daw or ang binili mo daw is a gift certificate. Okay, parang for example, okay, meron kang gift voucher na pwede kang na 1,000 pesos na pwede mong gamitin pambayad ng groceries. Yun yung sinasabing gift certificate. Sa point of view ni SM, ang entry niya, ito tayo, point of view ni SM to. Ito yung customer mo. Ikaw muna to. Tayo muna si SM. Ito yung customer natin. Point of view muna tayo ni SM. Sa point of view ni SM, nung naka-receive siya ng cash from such customer, ang entry na niya is debit cash and credit gift certificate. Ano yung gift certificate, sir? It is a liability account. Bakit liability account, sir? Kasi ang nangyari dyan, si SM nakakolekta pa lang ng pera. Anong binigay niya? Papel pa lang. Gift certificate pa lang, GC pa lang, hindi pa siya nag-perform ng service. So wala pa siya dapat i-recognize na revenue. Ang i-recognize pa lang niya, liability. It is considered as unearned revenue. Okay tayo doon. Gift certificate is a liability account. Ganun ang entry mo. Kung magkano yung amount ng gift certificate, yun yung liabilities natin. Okay tayo. Okay. Ngayon, upon redemption, this is in accordance with PFRS 15, revenue recognition natin. Upon redemption, itong tao daw na ito, ginagamit na daw yung gift certificate daw niya. Sabi daw, kailangan daw mag-recognize ni SM muna ng tinatawag nating breakage. Ano yung breakage? Breakage is the amount or the percentage na ina-assume mo na hindi magkiklaim ng gift certificate.
For example, nagbenta ka ng 100,000 gift certificate. Ina-assume mo na 10% doon, hindi makokolekta. So yung breakage natin is nasa 10,000 gift certificates. Yun yung breakage natin. Breakage must be identified. Okay tayo. Ngayon, nung identify mo daw yung breakage, for example, nagbayad na or nagamit na ng customer yung gift certificate natin, kailangan mo nang mag-recognize ng revenue. So, entry natin, debit ka ng gift certificate, credit ka na ng revenue. Pero, okay, yun yung nagamit natin. In addition of, yun yung na-perform natin na service. In addition of that, kailangan mo daw mag-recognize ng additional revenue na the same sa proportion nung na-recognize mo na revenue dito para daw doon sa portion nung breakage natin. Naguluhan ka? Naguluhan ka? Yes, syempre naguluhan ka. Bigyan natin ng illustration. Let's say for example, merong gift certificate of 10,000 pesos. Nag-recognize ka na dyan. Debit ka ng cash, SM tayo debit ng cash, credit ng GC, 10,000 pesos. Liabilities yan. In-assume daw na 10% yung breakage. 10,000 times 1,000 or 10,000 times 10%, that is equal to 1,000. So, merong breakage of 1,000 pesos. So, yung total na ina-assume mo na marireceive na lang or total revenue na ina-assume mo is nasa 9,000 pesos na lang. A total of 10,000. Kasi yung 1,000 ina-assume mo nga, hindi na yun makokolekta. Okay tayo. Now, let's say for example, 4,500 na gamit ni customer. So, nung nagamit ni customer yung 4,500, ang entry mo doon, debit ka ng GC, credit ka ng revenue of 4,500. Okay tayo dyan. Ngayon, sabi daw dito, kailangan mo daw mag-recognize ng additional revenue doon sa breakage natin kapag na the same daw sa proportion nung na-redeem daw na gift certificate. Magkano yung na-redeem na gift certificate? 4,500. Magkano ba yung total gift certificate na ina-assume mong mariredeem? Nasa 9,000 pesos na lang. 4,500 divided by 9,000, 50% yung nag-redeem. Ibig sabihin, kailangan mo daw mag-recognize ng additional 50% para dito sa 1,000 pesos na breakage natin, which is nasa 500 pesos. So, mag-e-entry ka lang daw ulit dito ng debit gift certificate, credit revenue of 500 pesos. Yan yung sinasabi sa gift certificate. Okay, yan yung isa sa method. Yun yung tinatawag natin na proportionate method, which is in accordance with PFRS 15. Ngayon, merong instances na hindi na ginagamit yung proportionate method. Meron tayong tinatawag na remote method. Ito yung medyo mas madali. Sa remote method daw, magre-recognize ka lang daw doon sa portion ng breakage natin if it is likely daw, or it is likelihood na remote na daw, or hindi na talaga makokolekta yung breakage natin. Okay, sure ka na daw na hindi makokolekta yung breakage. Kasi yung breakage po natin, estimate lang yan. In-identify mo lang yan, tama. Estimate lang yan. Okay tayo, yun yung sinatawag na breakage. Basta ang concept lang sa gift certificate, mag-recognize ka ng revenue doon sa mga nakokolekta mong cash. Debit GC, credit revenue, doon sa nakolekta mong cash. Tapos in addition of that, kung ilang percentage yon doon sa total na ina-expect mong revenue, mag-recognize ka lang daw ulit ng the same percentage doon sa breakage na na-recognize mo. Okay tayo. Okay, so pag tinanong dyan, magkano total revenue mo? 5,000 pesos. Okay tayo. Okay. Next, i-differentiate natin siya sa customer loyalty points. Sa customer loyalty points naman dito, meron kang customer, ikaw ulit sa SM, yung customer mo nagbayad sa'yo. May binili sa'yo. Yung binili daw niya sa'yo, goods. Yung goods daw, meron siyang ginagamit daw na card. Tama, sa SM, merong SM Advantage card. Yung SM Advantage cards, merong points yon. Ngayon, yung binibigay o dinideliver ni customer or ni SM sa customer niya is the goods na binili niya plus the points na pwedeng i-redeem ni customer at a certain period of time. Tama? Upon receiving the cash ni SM, ang entry niya, debit cash, credit estimated liability, credit revenue. Yung liabilities, yun yung portion ng points kasi hindi pa naman na-redeem yung points. Mariredeem pa lang yan at a certain period of time. So, liability pa lang yan. Magre-recognize siya ngayon ng revenue doon sa portion ng goods na naibigay na niya kasi yun yung talagang revenue niya.
Ngayon, sir, yung cash ko dyan, for example, yung cash ko dyan, 100,000, paano ko malalaman kung magkano yung kay revenue and magkano yung kay estimated liabilities? Kasi malamang sa malamang, kung magkano yung binayaran ni customer, yun din yung value ng goods na binigay ko sa kanya. Tama ba? Yung points naman kasi, hindi naman natin malalaman kung magkano yung value ng points natin. Sabi daw, etong 100,000 daw na ito, i-allocate mo daw yan based sa relative fair values ng dalawang yan. For example, yung fair value ng goods is nasa 100,000 din. Kasi kung magkano yung binayaran mo, yun lang din yung dapat na ibinigay ni SM. Pero let's say for example, yung customer loyalty points, ang value is nasa 20,000 pesos. So this is equal to 120,000. I-allocate mo lang ngayon yung 100,000 na binayad sa'yo. So that is equal to 100,000 times 100 divided by or 100,000 times 100 divided by 120, that is equal to 83,333. So, credit ka ng revenue of 83,333. Tapos, yung remaining portion yan, ng 100,000 is nasa 16,666. Yun yung i-recognize mo sa part ng customer loyalty points. Which is a liability pa lang, magiging revenue lang yan kapag na-redeem sa'yo yung points. Okay, yun yung customer loyalty points. Next, meron tayong tinatawag na premiums. Ano ngayon yung premium? Ditong si premium naman, the same lang yan dito. Merong binili sa'yo yung customer mo, si SM ngayon nag-deliver ng goods. Pero yung goods na dineliver niya, meron daw coupons. Yung coupons na yun, pwedeng i-convert ni customer kay SM para makareceive ng additional goods si customer. Number one example niyan, si Starbucks. Tama yung Starbucks, meron kang points na binibigay or merong mga coupons na binibigay doon. Yung coupons na yun, pwede mong i-convert doon sa mga planner nila, doon sa mga tumbler nila. So, upon entry ni SM, ang entry daw niya doon, debit daw siya ng cash, credit daw siya ng sales kung magkano yung na-receive niya talaga. So, dito, inestimate o hinati mo. Dito naman, ganun lang yung entry mo. Kung magkano yung na-receive mo, yun na yung sales natin. Ngayon, ang kaso daw doon sa coupons na to, parang for example, merong equivalent inventories yan. Yung equivalent inventories, yun yung cost natin. Ngayon, magre-recognize ka daw ng additional debit, premium expense, and credit estimated liabilities sa point of view ng coupons natin. Yung ini-estimate daw ng portion na magre-redeem ng inventories na ibibigay mo sa kanila. Yung inventory na yun, tinatawag natin as the premiums. Okay, next, warranties. Sa warranties ngayon, dito, nagbayad, meron na namang customer. Nagbayad for example, kay Vivo. Si Vivo ngayon, ang binigay, cellphone and sa warranty. Same lang dito, upon receiving the cash, debit cash, credit sale, kung magkano yung phone talaga, and kung magkano yung cash talaga. Pero in addition of that, nag-estimate ka ng additional expense, tama, which is yung warranties. Hindi naman binili ng customer sa'yo yung warranties. So yung warranty natin, addition or separate transactions yun. So debit ka na lang ng warranty expense, credit ka ng estimated warranty, which is an estimate only. Same yan dito, estimate only. Ang tawag dito sa dalawa na to, provisions. Okay, which is meron din tayo dyan discussion dito. In addition of that, meron tayong dividends. Sa dividends, alam ko familiar ka na dito. Meron kang mga cash dividend, property dividend, share dividend, and liquidating dividend. Alam natin na yung cash, property, and liquidating dividends are a liabilities account. Pero yung share dividend natin is an equity account, kaya wala tayong utang dito. Meron tayong separate topic for dividends under equity section na lang, which is to be uploaded na lang sa susunod na mga araw. Okay, audit of equity or the shareholders' equity din na separate topics under financial accounting and reporting. Okay tayo. Next, provisions and contingent liability. So anong meron dito? Sabi daw si provision daw is a liability. Utang daw yan. Pero daw, uncertain timing or uncertain amount. Hindi mo daw alam kung kailan mo babayaran, hindi mo rin alam kung magkano yung babayaran mo. Examples daw ng mga provisions natin. Meron tayong tinatawag na mga warranties, kanina yon, liabilities or liability in lawsuits. Merong kaso, kinasuhan ka, pending lawsuits tayo. Meron daw provisions doon. Kasi hindi mo alam kung magkano pa yung babayaran mo. And hindi mo alam kung ka magbabayad o kung kailan ka magbabayad. Kasi nga ongoing pa lang yung kaso sa'yo. Tapos meron tayong mga provision for environmental damage. Meron kang mga nasirang
merong existing na batas na sinabi na kailangan mong ibalik sa dating ayos itong environment na to, provisions yun. Meron pa tayong mga decommissioning costs and meron tayong mga premiums or the customer loyalty programs. Decommissioning cost, yan yung asset retirement obligation na entry natin kapag nasa property, plant, and equipment tayo. Okay tayo. Okay, so since provisions requires estimate, kasi nga uncertain yung amount, uncertain yung timing, ano daw yung pag-recognize natin ng estimates? Ito daw yun. Meron tayong methods of estimating the liabilities. Number 1 is the best estimate. Sa best estimate, kapag binigay daw yung best estimate natin, yung total value ng liabilities or yung best estimate dun sa bayaran natin na utang, then yun yung gagamitin natin. Merong instances na hindi binibigay yung best estimate kasi daw hindi kayang i-reasonably estimate yung isang transaction. So, ang nangyayari, nagbibigay ng maraming amount. Nagbigay ng amount na pwede daw 100,000, 200,000, and 300,000. Dito daw, i-measure mo daw yung weight based daw sa percentage. Let's say, for example, this is 10%, this is 60%, and this is 30%. So, ang mangyayari dyan, expected value daw tayo. I-multiply mo daw yung mga yan for a certain percentage. This is 10,000. This is 200,000 times 60%, 120,000, and 300,000 times 30%, that is 90,000. Ipagpa-plus mo lang lahat yan. 10,000 plus 120,000 plus 90,000, that is equal to 220,000. Ito daw yung gagamitin mong estimate dito for expected value. Pag hindi given sa best estimate, gamitin mo yung expected value. Familiar sa yung expected value? Yes, same concept lang yan dun sa management science na topic natin before, which is yung nasa expected monetary value under the decision tree analysis. Sana natatandaan mo pa. Pangatlo, midpoint. Dito sa midpoint, magbibigay din ng amount. Pero instead na maraming amounts and may mga percentage, dito sa midpoint, ang binibigay lang sa'yo is range. For example, yung babayaran mo daw is from 200,000 up to 500,000 pesos. Pag midpoint tayo, mag-average ka lang dyan. That is 200,000 plus 500,000 divided by 2. Yung i-recognize mo daw na liability dito is nasa 350,000. So, yan yung mga methods of estimating. Okay tayo. Ano naman sir yung contingent liabilities? Mahirap i-explain si contingent liabilities, pero ito yung kailangan mong tandaan dito. Okay? Meron tayong certain period of chance. Chance yan, hindi change. Chance. Okay? Ano daw yung chance? For example, merong ongoing na kaso. Ano daw yung kaso? Ano daw yung chance na matatalo ka? Kapag daw yung chance na matatalo ka is 51% or more, sabi daw, it is considered as probable. Probably daw, matatalo ka daw. And kapag probably matatalo ka, meron ka na daw dapat a liability na tinatawag na provision. Provision siya kasi hindi pa sigurado yung amount, hindi pa sigurado yung kung kailan. And kailangan mo siyang i-recognize as a liability. Kapag naman daw 50% or less, or 50 to 10% daw, it is only possible. Possible pa lang daw na matalo ka. 50-50 pa lang na matatalo ka. Kapag 50-50 pa lang daw na matatalo ka, it is considered as a contingent liabilities. And sa contingent liability, hindi mo siya nire-recognize. But rather, dinidisclose mo lang yan sa notes to financial statements. Utang yan. Liability yan. Liability na hindi mo pa journal entry. Hindi mo pa i-journalize. Ngayon naman kapag daw yung chance lang is 10% or less, masyado daw mababa, it is considered as remote. Remote likelihood daw na matatalo ka. And kapag remote yung likelihood na matatalo ka, wala daw tayong liability, so i-ignore lang natin yun. Ngayon naman, i-differentiate natin siya sa point of view ng asset. Kasi medyo magkaiba yung point of view ng asset and liabilities. Kasi kapag sa asset daw, pag 51% or more daw, for example naman sa asset, ikaw naman yung nagkakaso. Sa liability, ikaw yung kinakasuhan. Sa asset, ikaw yung nagkakaso. Kung ikaw yung nagkakaso, ikaw yung may marireceive. Okay? Kapag daw 51% or more daw na mananalo ka naman, 51% daw yung chance na mananalo ka, it is also probable, pero i-disclose lang daw natin. Hindi daw siya provision. Kasi ang provision sa liabilities lang. So, hindi mo daw siya i-recognize. I-disclose lang daw natin siya. Kapag naman daw 50% or less daw yung chance
na mananalo ka, sabi daw, it is still possible, pero ignore. Same as well, pag 10% or less na remote yung likelihood, ignore lang din tayo dito. This is the application of our term or of our basic principle or basic concept of accounting, which is yung conservatism or the prudence. We better recognize liabilities. We better overestimate our liabilities rather than overestimating our assets. Okay tayo doon. So yan for the liabilities. In addition of that, since liabilities tayo, daanan na din natin si long-term liabilities. Sa long-term liabilities naman natin, meron lang tayong mga liabilities na babayaran mo in a lump sum payment. Long-term siya, pero babayaran mo siya after a period of time ng isang daglasakan. Sabi, kailangan mo daw i-recognize yung long-term liabilities natin kasi amortized cost. I-amortize natin ito, long-term. Gamitin daw natin PV of 1. Kapag naman installment daw, meron daw tayong mga ordinary annuity and annuity due. Na ito, installment payment tayo dito. Ang gagamitin mo lang yung annuity due kapag nagkaroon ka ng advance payment daw. Pag binayaran mo daw siya in advance. Okay? And meron tayong mnemonic sa pag-compute. Nag-solve ng amortization table natin. Tama? Dakotin mo pre. Date, collection, pero pag interest, pagka-payment tayo, pag liabilities tayo, gamitin mo na lang payment. Interest expense, amortization, and the present value. Payment, ito yung nominal rate times face amount or the installment payments. Interest expense, this is the effective interest rate times the present value. Amortization, this is the payment less interest expense is equal to the amortization. Yung present value is the beginning present value less the amortization, yun yung current present value. So yun for the long-term liabilities. So mas better pa, i-apply natin yung mga yan sa mga chain problems. Okay? So illustration number 1, sabi dyan. You were able to obtain the following from the accountant of Slickshine Corporation related to company's liabilities as of December 31. Meron kang accounts payable, notes payable, trades payable. Sige, i-classify nga natin. Si accounts payable, normally assumption natin dito is a current liabilities. Notes payable, normally ang assumption natin sa notes payable is a non-current liabilities. Kaso dito, trade. And sabi natin, pag narinig mo yung word na trade, it is considered as a current liabilities. Notes payable natin sa bangko, it is usually a non-current liabilities. Wages and salaries payable, alam natin, current liabilities yan dapat. Lagyan mo natin to. And interest payable, syempre alam natin, current liabilities naman yan. Mortgage, usually non-current, and non-current, and non-current. Sige, lagyan na lang natin. Non-current, non-current, non-current liabilities. Sige. Tapos merong additional information daw. Sabi, letter A, the trade notes payable is due within 6 months from the date of the reporting period. Okay na tayo dyan. Alam ko naman na yan. Current liabilities yan. Letter B, bank notes payable. Ano yun? Bank notes payable includes 2 separate notes payable to ABC Bank. Bank notes payable, ito daw yun. Yung 800,000. Dalawa daw composition ng 800,000. Yung 800,000 daw natin, it composes of 300,000. Okay? It composes of 300,000 daw, na doon daw sa 300,000 natin, ang sabi dyan, this is an 8% note issued on March 1, 2023. Payable on demand. Uy, current liabilities yun pag payable on demand, tama. Interest is payable every 6 months. So, ibig sabihin yung 300,000, this is classified as a current liabilities. Interest is payable every 6 months. 8% note daw. In-issue mo daw nung March 1. Kung lalagyan natin ng timeline yan, nung March 1, 2023 or 2024. March 1, 2025 na lang. Sige, December 31, 2025 to. March 1, 2025. March 1, 2025. January, February, March. Kung nag-wide ka ng March, April, May, June, July, August. Last payment natin is by August 31, 2025. Next, by December 31, 2025, ilang months to? August, November, December. So that is equal to 2 months. Tama ba? Sige, ulitin natin. Sabi daw, 8% note issued on March 1, 2023. Okay, so March, April, May, June, July, August. That is August 1. March,
March, April, May, June, July, August. Tama, August 31. August, September, October, November, December. May nakalimutan pala akong months. Sorry na. So, August to December, that is equal to 4 months. So, ibig sabihin, kailan ka ulit magbabayad pang susunod? 6 months pa, tama? Kasi payable every 6 months. So, kailan ka magbabayad? August, November, December, January, February, March, April. April pa daw. April, 31 pa daw, or August, November, December, January, February, March, April. Tama, April ka pa daw magbabayad. So, ibig sabihin, by 4 months up to December 31, 2025, meron ka daw interest na hindi pa nababayaran. Equivalent to 4 months. So, paano mo kukumputin yun? 300,000, 8% daw tayo dito. So, that is 300,000 times 8% times 4 over 12. Kasi 4 months yung hindi natin nabayaran. So, that is equal to 300,000 times 8% or 300,000 times 8%, 300,000 times 8% times 4 over 12, that is equal to 8,000 pesos. Interest payable. Nagyan mo na lang dyan ng note. Okay tayo dyan. Next, number 2, sabi, 1 year, 500,000. Ito daw, yung 500,000 daw natin dito, 11% note issued on January 1, 2025. On December 31, 2025, Slickshine negotiated a written agreement with ABC Bank to replace the note with a 2-year, in-extend, 500,000, 10% note. The interest is paid on December 31, 2025. Okay, December 31, 2025, nagbabayad ka naman, so wala kang interest payable ng December 31, 2025. Ang kaso dito, dapat 1 year lang to. Dapat current liability. Kaso na-extend daw. Naging 2 years daw. Tanungin natin, kailan na-extend? December 30. Uy, before reporting period. So, magkaroon ng refinancing agreement before reporting period, then this 500,000 will now be classified as a non-current liabilities. Ganon yung sinasabi ko. So, okay na tayo for letter B. Letter C. The 10% mortgage note, nasaan ba yan? Ito daw, 600,000. The 10% mortgage note was issued on October 1, 2022 with a term of 10 years. Okay, non-current nga talaga. Terms of the note give the holder the right to demand immediate payment if the company fails to make a monthly interest payment within 20 days of the date the payment is due. As of December 31, 2025, Slickshine is 3 months behind. So, ibig sabihin, demandable ito. So, this will now be classified as a current liability in paying its required interest payment. Ayun, payable on demand. Meron daw right to demand payment daw kapag daw hindi nagbayad ng interest. 3 months hindi ka na nagbabayad, current liability na yan. Meron ng right to demand payment. Wala namang sinabi na nag-extend ng payment. So, it is now classified as a current liabilities. Ngayon, kung papansinin mo, 3 months behind ka. Kung 3 months behind ka, ibig sabihin, meron ka ulit interest payable. Magkano ba yung amount natin doon? 600,000. Magkano daw ba ang interest natin? Nasa 10%. Magkano daw ba? Or ilang months na ang behind? 3 months. 3 over 12. So that is 600,000 times 10% times 3 divided by 12. Meron ka ngayong interest liability or interest payable of 15,000 pesos. Tandaan mo na lang din yan. And so okay tayo sa C. Letter D. The 12% mortgage note was issued on May 1, 2025 with a term of 20 years. The principal amount is 1.5 million. Principal and interest are payable annually on April 30. Ito daw yun. A payment of 220,000 is due on April 30, 2026. The payment includes interest of 180,000. So yun, sa letter D daw, notes 20 years, long term daw talaga yan. Non-current liability daw yan. Ang kaso daw, babayaran mo daw yung 220,000. Na yung 220,000, ang composition daw nun is 180,000 para daw sa interest. Therefore, yung kulang natin dyan, 220 less 180, 40,000. Saan daw ito? Para sa principal payment. So, ibig sabihin, out of 1.5 million, non-current liabilities yan. Kung hahatiin natin ito, 40,000 neto is a current liabilities. And yung remaining natin dyan, na 1,460,000 is a non-current liabilities. Okay tayo doon. Tapos dito ang sinabi,
yung principal and interest binabayaran daw annually. So, yung interest na 180,000 is for annual payment yan. So, magkano yung kailangan mo lang bayaran sa December 31? Kasi kailan mo babayaran yan? May 1, 2023 pa. Okay? Or, ito pa pala, April 30, 2026 pa. So, next year pa yan. So, hindi yung 180,000 yung buong liability mo by December 31, 2025. So, kailan yung liabilities? Ilang yung liabilities mo dyan? Yung portion lang na may nakalipas na araw or na buwan, which is nasa May, June, July, August, September, October, November, December. Nasa 8 months lang. Okay? Nasa 8 months lang tayo. So, that is equal to, dito na lang, 180,000 times 8 over 12. That is, nasa 120,000 of interest payable. Sana na-gets mo yan for letter D. Okay, yung 180,000 daw kasi babayaran mo yan sa isang buong taon. Babayaran mo yan ng April 30, 2026. Magkano yung utang natin? Hindi yung buong 180,000. Yung utang lang natin is from May 1, 2025 to April 30 or from December 31, 2025. Yun lang. Yung 4 months, hindi pa natin utang kasi wala pa namang nangyaring, hindi pa naman natapos yung araw na yun. Next year mo pa yung utang. Okay tayo doon. Letter E, sabi, the bonds payable is a 10-year, 8% bonds issued on June 30, 2016. Interest is payable semi-annually every June 30 and December 31. Okay, wala tayong problema kasi nagbabayad ka naman every December 31. Kaso dito daw, issued on June 30, 2026 or 2016. 10 years daw yun. So kung 2016 mo siya inutang, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2026, magbabayad ka na by June 30, December 31, 2025. Within 1 year after reporting period, then it will now be classified as a current liabilities. So alisin natin itong mga to, current liabilities na sila. Okay, tapos na tayo. Sagutan natin yung mga requirements. Interest payable daw natin. Magkano interest payable natin? Na-complete ba yung mga interest payable mo dyan? Ito, 120,000. Tapos ito, 15,000. Tapos ito, nasa 8,000. Magkano yung total natin dito? 120,000 plus 15,000 plus 8,000. That is equal to 143,000. Number 1, letter A. Okay, number 2. The portion of the note payable bank to be reported under current liability as of December 31, 2025. Ano ba yun? Note payable daw sa bangko. Magkano daw yung current liabilities natin? Note payable sa bangko. Magkano daw ang current liabilities? Nasa 300,000. Letter B for number 2. Number 3. Total current liabilities daw natin. Magkano daw ba ang total current liabilities mo? I-plus lang natin lahat itong mga to. Merong 650,000, 190,000, tapos dito 300,000, and then 15,000, and then interest payable, current liabilities. Magkano? Na-complete mo na dito. 143,000. Tapos ito, current liabilities na yan, 600,000. Tapos non-current liabilities ito, pero 40,000 is a current liabilities plus 40,000 plus 2 million pesos na current liabilities. Yung total current liabilities natin is nasa 3,938,000. Number 3, letter A. Last, number 4. Sa number 4 naman, total non-current liabilities natin as of December 31, 2025 is, magkano daw ba yung total non-current liabilities natin? Ito na lang naman natitira. 1,460,000 letter or 1,460,000. Tama. Meron pa bang non-current liabilities dito na natitira? Which is, eto pala, 1,460,000 plus ito, 500,000. So that is total of 1,960,000. Number 4 for illustration number 1. Okay tayo. Okay. Last illustration tayo. Illustration number 2. Medyo mahaba ulit to. Sabi dyan, ABC Company is in the business of selling appliances. The company's fiscal year ends March 31. The following information relates to the obligation of the company as of March 31, 2025. Notes payable daw. ABC has signed several long-term notes with financial institutions. And yung end of reporting period natin, March 31.
The maturities of these notes are given below. The total unpaid interest for all these notes amounts to 408,000. Tandaan mo na lang, meron kang 408,000 na interest payable. Okay? Next, sabi dyan. Due date daw ng 720,000, April 30. Kung March 31, 2025 ang end ng reporting period, March, April, 1 month lang. This is classified as current liabilities. O July 2025, within 12 months naman, current liabilities. September 1, 2025, within 12 months ba? Yes, current liabilities. February 26, within 12 months ba? March 31 ang end. February, yes, current liabilities. Ito ngayon, April 1, 2026, March, luwagpas na ng isang araw, non-current liabilities. Ganun lang yun. O, next, estimated warranties. ABC has a 1-year product warranty on some selected items. The estimated warranty liability on sales made during 2023 and 2024 fiscal year and still outstanding as of March 31, 2025 amounted to 302,400. So, ibig sabihin daw nun, meron daw estimated warranty liability noong 2023 to 2024 amounting to 302,400 na hindi pa daw yan nakiklaim. So, this is considered as a liabilities. The warranty cost on sales made from April 1, 2024 to March 31, 2025 are estimated at 756,000. Nagkaroon daw ulit ng additional liabilities of 756,000. This is for 2024 to 2025. This is from 2023 to 2024. The actual warranty cost incurred during 2024-2025 fiscal year are as follows. Ito daw yung mga na-claim na raw. Nung warranty claims mo daw, nung 2023 and 2024, ang na-claim daw is 302,400. Magkano ba liability mo? 302,400. So magkano yung total liabilities na lang natin? Zero na to. Next, meron ka daw na-claim na 342,000 daw na nanggaling daw sa warranty claims mo daw nung 2024 to 2025. So that is equal to kung na-claim mo yung 342, 756 yung liabilities mo, 756,000 less 342, yung total liability mo na lang is nasa 414,000. Yun na yun. Diba? Simpleng analyzation lang. Next, trade accounts payable. Accounts payable for suppliers daw, supplies daw. Alam natin, current liabilities na yan. Huwag na natin pasahin yan. Okay. Sabi na lang dito, an open account to 622,000 pesos as of March 31, 2025. Net of 50,000 debit balance. Debit balance, kung ginawan ko ng T-account yun, meron akong accounts payable, nagkaroon daw ako ng debit balance sa 50,000. Hindi pwede yun. Dapat magkaroon ako ng additional 50,000 dito para mag-zero ito. So, additional liabilities daw ito. So, yung dating 622,000 ko, additional liability na 50,000. So, mag-a-add ako ng 50,000 dito. This is equal to 672,000 of current liabilities. Diba? Next, dividends. On March 10, 2025, ABC, Board of Directors declared a cash dividend of 0.30. Yun, cash dividend, 0.30 per share and 10% ordinary share. Ignore. Ignore natin yan. Hindi naman yan liabilities. Both dividends were to be distributed on April 5, 2025. April 5, 2025, March 31, 2025, within 12 months. So, babayaran mo to, current liabilities yan. To shareholders on record at the close of business year on March 31, 2025. As of March 31 daw, 6 million daw yung shares niya na 2 pesos per value ordinary shares outstanding. So, that is 6 million. Kung 6 million yung total shares niya or yung total issued shares niya, tapos nag-declare ng 0.30 each share, that is equal to 6 million times 0.30, meron ka nga yung cash dividends liability of 1.8 million. Ayun. Next, bonds payable. ABC issued 6 million peso 12% bonds on October 1, 2016 at face amount. The bonds will mature on October 1, 2026, which is ilang months? Magkano ilang months ba ang 12 months? March 31, 2026. October 1, 2026, more than 12 months. So, ibig sabihin, itong 6 million pesos natin na to is a non-current liability. Okay, tapos sabi, interest is paid semi-annually on October 1 and April 1. Kung nagbabayad ka ng interest on October 1 and April 1, ibig sabihin, meron kang liabilities or meron kang interest liabilities. Bakit? Kasi nga, kung nagbabayad ka ng October 1, October 1. So, October, November, December, January, February, March. Nagbayad ka ng March 1 or ng March 31. Dito ngayon, April 1 pa daw ulit yung susunod na pagbabayad mo.
So, natin. Kung nagbayad ka ng last na October 1, kailan yung hindi mo pa nabayaran? That's October, yung October 1 to 31, November, December, January, February, and March. Yung March 31 mo, 6 months yon. Na kailan mo daw babayaran pa? April 1, kinabukasan pa. So by March 31, dapat meron kang interest liabilities, interest payable, worth of 6 months. So that is equal to 6 million pesos times 12% times 6 over 12. Magkano tayo dito? 6 million pesos times 12% times 6 divided by 12. Nasa 360,000 pesos. Diba? Ang dali-dali ng liabilities. Sagutan natin yung mga questions. The estimated warranty liability daw natin, magkano daw ba yun? 414,000, letter D. Bond interest payable natin, magkano yung nakumpit natin? 360,000, letter D. Total current liabilities natin, magkano ang total current liabilities natin dyan? Sige nga, kumpitin natin lahat ng current liabilities. Ito, nasa 700. Dito sa bonds natin, bond interest payable. Huwag mong kakalimutan na meron kang 408,000 dito, pero hindi yan sa bonds, sa notes payable yan. Ang tinatanong lang dito, bonds. Okay? Total current liabilities natin, magkano ba to? 720,000 plus 1,080,000 plus 500,000 plus 580,000 plus 408,000 and plus 414,000 plus 672,000 plus 1,800,000 non-current to, plus yung liabilities mo dito sa interest natin na 360,000, that is equal to 6,534,000, letter C. Ayun, number 3. Number 4, total non-current liabilities natin. Magkano ba? Ito naman, ito, no non-current liabilities mo, 3,240,000 plus ito, yung nasa dulo natin na 6 million pesos, that is equal to 9,240,000, letter D for number 4. Okay, so that is all for our current liabilities or for the audit of liabilities natin. Sana may natutunan ka. Sana naintindihan mo. Ulitin natin yung detailed discussion natin. Meron tayo sa financial accounting and reporting. Please paki-visit na lang kapag may extra time ka. Meron na tayong part 1, part 2 doon for current liabilities and meron na tayong non-current liabilities or yung long-term liabilities natin na nag-amortize tayo doon. Meron na ding mga illustrations doon at the end of the video discussion. So yun lang. Good luck, God bless. Sana may natutunan ka and ciao!